Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito yung part 3 ng reading ninyo for 2026 January. Ayan. So, this is your love life. So, kung hindi kayo interesado sa love life nyo, huwag nyo na panoorin to, ha? So, tingnan natin ang energies ng love life ninyo ngayong January 2026. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga kung ano-anong services, ha? Kasi may mga nagpapanggap po na Mystic Queen PH at nang scam ng ibang tao. May mga ino-offer. Kaya pag hindi ko yun gagawin, hindi ako mag-offer ng may message kita, ganon, hindi ganon. Kung gusto mo, di mag-message ka sa akin or meron tayong link sa description tsaka sa comment section kung gusto mo ng private reading, di ba? Okay. Let's see Sagittarius love life. January 2026. O, para sa mga interesado sa love life nila. Kung hindi ito mag-resonate sa'yo, edi hindi para sa'yo. Ganun lang yon. Okay? Gusto mo private reading. Sagittarius love life, January 2026. Nako, okay. Some of you pwedeng kayo involved sa third party situation, third party relationship. Ano to itong tipo ng relationship na to is mature type of love, no? Hindi to yung parang mga teenager na or mga bata pa na involved sa third party. This is a mature type of third party situation. Okay. Merong nagde-decide, pinagpipilian sino yung pipiliin niya. Hindi siya sure. Na para bang yung isa is, pero definitely meron ditong masasaktan. May ma-hurt, may masasaktan sa nangyari. Kasi hindi siya pinili. Kung sino pa yung mas nagmamahal, siya yung hindi pinili. Pero ganoon naman talaga. Lalo na kung long distance relationship to, ha. Yung iba sa inyo kung OFW kayo or meron kayong karelasyon sa ibang bansa. Tapos ng person mo hindi mo madalas makita, makausap. At maaring ito ay merong karelasyon doon. Talagang pinag-overthink. Pwedeng reversal yung role, ikaw yung merong other person. Like, may ka-third party ka, tapos meron ka pang ibang, like, original na karelasyon sa ibang lugar. Tapos, kung sino pa yung totoo talagang nagmamahal sa'yo, hindi mo na siya gusto. napaka direkta naman ang reading na to, ng energy na to. Naghihintay kasi, merong naghihintay, okay? May naghihintay dito na bumalik sa kanya. Alam mo, may martir, may nagpapakamartir dito, Sag. Pwedeng ikaw yung nagpapakamartir or yung person mo nagpapakamartir sa'yo kahit na meron kang iba. Ang harsh. Pwedeng ito ay wala siyang idea, no? Pwedeng yung kung sino rito yung niloloko, wala siyang idea na niloloko siya. But I think merong magsasabi sa kanya nito. Eventually, malalaman din to. So kung kahit anong tago dito, malalaman at malalaman yan. Kasi merong expectation dito. May taong nag-expect. Okay? So, there's someone expecting the other person na magkikita sila, magkakasama sila. Ina-anticipate niya yon. Hinihintay niya yon. Pero yung pala, the other person ay masaya sa piling ng iba. Ang sakit, 'di ba?
Bakit ganito mga reading ngayong January? Puro mga ano, ang dramatic. Tsaka ano, juicy, juicy. Then, ano pa? Ano yung energy ng love life ng mga Sagittarius, January 2026? Oops, okay. 'Di ba? Unexpected. Oh, ayan, may magkakaalaman dito. Reconciliation, may pag-aayos, fascinated, eyes for you. Someone is watching, no? Someone, may nagmamatsyag, pinagmamatyagan. Siguro si third party. Si third party, minamatyagan niya yung original na person. Nung, ang complicated kasi. Oo, basta si third party, the third person in this relationship, pinagmamatyagan niya yung yung original. Na pwedeng kino-compare niya yung sarili niya doon. Tapos andun yung feeling na somehow masaya siya kasi malayo yung original dun sa ka-third party niya. Yung iba rito, boss eh. Boss niya. Boss. Bossing. Oo. Tingnan pa natin. Tapos yung isa, namimiss niya na yung kanyang partner. Kaso nga, hindi niya, hindi magawa naman na mamiss ng isa kasi nga may ka-third party eh. Alam mo yon. So, alam nyo, ang hirap, sobrang bilib na bilib ako sa mga nasa long distance relationship. Wala akong tiwala sa mga ganyan. Yung iba nga, katabi mo na araw-araw, gabi-gabi. Niloloko ka pa eh. Lalo na yung mga malalayo, 'di ba? So hindi ko sa pinag-overthink ko kayo, pero sobrang bilib ako sa inyong dedikasyon, sa inyong tiwala sa person nyo. Tignan natin, ano pa energy. Okay, oops. We're not over yet. There's still something between us. Okay, mamaya, tignan natin. At this moment, I think we should be friends. Oh, may nagsa-struggle dito na connection na. Showing out, I'm acting like I don't care about what's happened between us, but I do. I just want to appear unbothered. Nako, ang lakas ng energy ng tatlong tao rito, ha. Meron dito na meron dito, maaring yung person, hindi ko kasi ma-point out kung ikaw to Sagittarius or yung person mo. So, ano na lang, tinan mo na lang kung saan ka magre-resonate dito. Basta tatlong tao to involved dito sa relationship. Yung isa, pwedeng, yung original, okay? Yung original na partner, pwedeng wala siyang idea na niloloko siya nung kanyang partner na malayo sa kanya na merong jowa naman doon. Or kahit na kahit na hindi to long distance relationship, pwedeng wala lang idea yung person na merong new person. May ka-third party. And I feel like malapit nang malaman or kasi merong unexpected. Malapit nang malaman to itong relationship na to nung original. Ngayon, may na siya may kutob na siya. Tapos, itong si person na two-timer ay kumbaga, nararamdaman na rin niya na malapit na siyang mabuking. Kaya ito ay nakikipaghiwalay na dun sa third party. Kaso sa third party, ayaw niya. Ayaw niyang, like, I think we should be friends. Pero ayaw niya. Hindi, ayoko. Gusto ko may benefits. Friends with benefits. We're not over yet. Hindi pa raw kayo tapos. Sino ba sa inyo yan? Oh my goodness. Maybe I'm wearing a mask in our relationship to make this look more perfect. 'Di ba? Yung bang parang pakitang tao sa relasyon na, mukhang walang problema, okay lang, walang, alam mo yung presentasyon ng isang tao na, yeah, we're okay, we're good ng partner ko, pero yung pala, may iba, 'di ba?
Eto kasi, temptation kasi talaga itong si third party. Andun yung fantasy nung ano, nung ni two-timer. Fantasy ni two-timer. So, kawawa naman itong ano, si original. Although alam na niya, nagkaka-idea na siya, pero pwedeng ayaw niyang i-accept sa ngayon, parang dinideny niya sa sarili niya, sa isip niya, kasi ayaw niya masira yung relationship nila. Ngayon si third party, naiintriga kasi gusto niya na magkahiwalay na sila nung ano, ni two-timer. Gets nyo? Nakakaloka. Ano to? Appearing frequently. Sudden wealth. Parang hindi siya connect sa ano reading nyo, no? Random thoughts and signs of progress. Okay. So, maaring ano, yung person, yung niloloko rito, akala niya is, things are doing well for their relationship, may progress, kasi maaring mas nag-e-effort ngayon si partner niya, si two-timer, kasi nga guilty siya sa nangyayari sa sitwasyon. So, pwedeng padala ng pera, or, bigay ng pera, pero ang ending, yun pala. 'Di ba? Yun pala yung sitwasyon. May pinagtatakpan. O, High Priestess. Yung iba sa inyo, kung kayo yung original dito, alam nyo na. Nararamdaman nyo na. Anong action nyo? Confused na rin. O, 'di ba? Ouch. Alam nyo na malabo na eh. May kaguluhan. May kalituhan sa relationship. Tinatago nyo lang with the High Priestess. But deep within you, you are durog. Feeling left in the cold. Oh my God. Sad. So, kung ikaw yung si original na niloloko ng partner mo na may ka-two-time na itong si third party, there is something that you need to accept about this situation. Of course, ikaw pa rin na magde-decide niyan. But, isipin mo yung welfare mo. Ano ba yung dinideserve mo? Do you deserve this? Ia-allow mo ba yan? Hahayaan mo lang ba yan? 'Di ba? Oo. So, ikaw yung magde-decide. But, I feel like, deep within you, durog na durog ka. So, do you deserve it? Ask yourself. 'Di ba? So, that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.